Kaugnay sa panibagong insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan na ikinasawi ng 2 estudyante at iba pang isyu sa edukasyon, makakapanayam natin si Education Secretary Sonny Angara. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi at Connie, sa lahat ng nakikinig. Opo, matapos po yung naunang school shooting incident sa Tacloban, naulit po ito dyan sa Zamboanga. Ano mahakbang na po ang ginagawa ngayon ng DepEd para paitingin yung school safety measures? Well, yung security measures natin, yung CCTV, yung metal detectors para hindi makapagpasok ng mga kutsilyo, mga baril, yung pagpapaganda ng bakod, yung pagka-hire ho ng security guard. Pero bukod ho dyan, Rafi, pati yung pagbabago ho ng pakikihalubilo sa loob ng eskwelahan, siguro yung emphasis lagay na natin sa mental health at saka yung tinatawag nilang psychosocial learning. Ibig sabihin, hindi lang yung pagtuturo ng mga nasa libro, kundi yung pangangamusta sa bata at pagtingin na maayos ang kanilang pag-iisip at kalagayan. Yun ay bibigyan natin ng mas pinaiting na focus, kumbaga. Dapat po talaga preventive, kumbaga. Paano niyo po ba mailalarawan itong halos magkakasunod na school violence? Krisis na ba ito sa edukasyon? I think kailangan lang ng panibagong approach siguro. Medyo because of social media, mas maraming impluensya na dito sa ating kabataan. So siguro sa parte ng eskwelahan, kami titingnan natin yung mga pinupuntahang mga website ng mga bata. Pero hindi natin makontrol yung buong araw ho ng bata. So, minsan nasa bahay ho siya. Yung mga magulang siguro dapat i-control yung use of social media, especially yung mga ibang games, ibang apps. Huwag basta-basta patagalin yung mga bata doon dahil minsan meron ding mga masasamang impluensya dyan. Meron ding nang re-recruit for terrorism, for yung tinatawag na nihilistic violence groups or influences. Yun, gusto natin iwasan yon. So, yun ay siguro ituturo rin natin sa mga magulang yon kung anong iiwasan. Nabanggit niyo po yung nihilistic violence at posibleng may mga groomer pang involved dito. May concern ho ba kayo na pwedeng gayahin ito ng ibang estudyante? Meron lagi nandyan kasi nasabihan na kami na minsan may copycat effect, especially yung pag minsan sumisikat po yung namaril, binibigyan ng parang sumisikat, binibigyan importansya. Minsan may di inaasahang epektong gano'n. So, tayo maingat po tayo sa pag-portray or paglarawan ng isang mga insidente tulad nito. At sa pag-report din, kailangan very objective at di natin pinag-glamorize yung violence unintendedly. Of course, victim rin po itong mga perpetrators. Pero may nakikita ho ba kayong pattern or a common ground sa mga naganap na school shooting incident so far? Hindi pa klaro itong nangyari sa Zamboanga. Andito nga tayo, Rafi, ngayon. Nakausap natin yung mga opisyalis ng Ateneo. At I think even sila hindi pa klaro kung bakit talaga nangyari. Kasi dun sa Tacloban, medyo alienated or hindi nakakasama sa grupo yung perpetrator o yung namaril. Pero dito po sa Zamboanga, parang very well integrated naman. May kaibigan, may pamilya, at halos nasa top ng klase niya. So yun ang medyo misteryoso ngayon na siguro hindi pa lumalabas yung totoong, yung buong kwento dito sa nangyari. Pero ang malinaw po rito, may i-issue ng mental health problem. Nabanggit niyo na po kanina, yun ang kailangang tugunan dahil may mga ganitong problema na talagang hindi mo makikita hanggang sa may mag-manifest na. Kumbaga, paano po ito tutugunan ng DepEd, itong ganitong issue, lalo na sa mental health at yung mga anti-bullying policies? Yes, nag-hire ho tayo ng 10,000 new school counselor associates all over the country. In fact, dito sa Zamboanga, dito sa division, iba't ibang eskwelahan. Over 100 ang i-hire nating school counselor associates na may experience sa psychology, sa counseling. Yun, makakatulong ho yun kasi sila marunong ho sila mag-spot ng yung tinatawag na red flag o signal, senyales na may konting suliranin o problema ang ating mga bata at kaya nilang, minsan, ang kailangan lang naman, may kakausapin ng bata, hindi niya nararamdaman na wala siyang mapuntahan o wala siyang matakbuhan. And of course, malaki din ang kinalaman dito sana ng kanilang mga magulang. May mga dagdag pa pong katanungan ng aking kasamang si Connie.
Secretary, magandang Opo. umaga po sa inyo. Magandang umaga, Connie, sa lahat ng nakikinig. Opo. Thank you for Gaano ho getting me. kalaki yung tulong, no, yung sinasabing pagsasagawa ngayon ng mga active shooter drill sa mga paaralan? I think makakatulong naman siya, pero ito unfortunately nakaschedule na yung shooter drill dito sa Ateneo de Zamboanga, pero parang it's in a few days time, so hindi naunahan sa nung event. But definitely malaking tulong ho yun dahil makakatulong sa pag-iwas po ng maraming casualty ho. Dahil ang tinuturo ho dyan is paano mag-react at yung importante dyan yung kung gaano kabilis mag-react ang mga bata. Alam nila saan sila pupunta, alam ng teacher, may mga drills ho yan eh. So, dito nga, akala nga nung ibang estudyante, drill lang yung pamamaril, pero nalaman nila totoong pamamaril. Okay. Kanina ho, may nakausap din tayo na organisasyon ng mga guidance counselors, at nabanggit po niya na napaka-importante talaga na maibaba po daw yung level ng hiring for guidance counselors. Ano na ho ba ang update natin tungkol po dyan para ho mas marami daw na makasama at makatuwang nila, no, na mga talagang counselors for the students? Yes, tama yun, Connie. Kaya nga nag-hire tayo ng 10,000 school counselor associates. Dahil wala tayong ma-hire na guidance counselor dahil yung mga guidance counselors natin kailangan pang may master's degree. Oho. So, iilan lang ho yan sa buong bansa. At kung aantayin ho natin lahat yan, hindi tayo aabutan ng siguro itong dekada dahil kulang po talaga yung supply all over the country. So, itong student council associates, parang tumata yung guidance counselors din ho ito na marunong magbigay ng payo, marunong mag-spot ho ng mga problemadong bata. They have the requisite units or training at makakapagbigay din sila ng solusyon. Nabanggit din ho nitong organisasyon na pinangunahan po ni Dr. Sheikh na gusto din nilang ma-train mismo yung mga bata na mag-peer-on-peer counseling. Kayo ho ba, are you open to that? Yung mga siguro mas higher batches, ang ilan sa kanila ay matitrain din po na tumugon kung may mga problema po yung ilan sa mga kaeskwela nila na mas bata sa kanila. Maganda po yun, Connie. In fact, ginagawa na yun sa ibang piling eskwelahan na may training. So definitely, sana makapag-training tayo at ma-expand natin yung ating trainings sa tulong ng ating mga guidance counselor associations and other trained professionals. Even DSWD, DOH, yan. Tumutulong na ho sa amin ngayon. So definitely, dapat lahat ng eskwelahan by a certain time, dapat meron na tayong mga marurunong na bukod sa professionals or staff ng school, pati yung mga estudyante ay marunong sila mag-deal. Dahil nakita rin namin na yung ibang bata ayaw kumausap sa mga teachers dahil iba yung hindi sila makapag-open up ng gusto. Pero yung pagkabata, ang kapwa estudyante ang kausap nila at nakaka-relate sa kanila yung buhay o yung kwento nung mas nakakatanda sa kanila, talagang nakikinig po sila. Secretary, balikan ko lang yung sinabi niyo, ongoing pa rin ho ba yung 10,000 na guidance counselor associates? Or nabuo na po ba yun? At ilan ho yung ratio na kakailanganin per student for every guidance counselor or guidance counselor associates man lang? We need to hire 48,000 guidance counselor, student counselor associates, Connie, kasi that's one for every school. Pero ang budget lang namin for 2026 is for 10,000. So hopefully, for next year, for 27, bigyan din kami ng budget para makapag-hire tayo at lahat ng eskwelahan. Eventually, mabibigyan po natin ng ganong classic eksperto at posisyon. Okay, ito naman po tungkol ho doon sa naganap naman, di ba, nung una sa Tacloban ho, yung shooting incident doon, nasabi na ho na talagang kailangan na may mga security guards. Makiki-update lamang po ako kung doon sa mga public schools ba natin nalagyan na ho ng kaukulang mga security guards? Hindi pa ho lahat dahil kulang ho talaga yung budget ng DepEd dyan. Ang kagandahan naman dyan, Connie, is tumutulong yung mga local government units. Minsan mga pribadong asosasyon, nagbibigay din ho, yung mga parent teachers, nag-aambag ho sila. Pero kung DepEd lang ang aasahan, medyo kukulangan ho tayo. At ang maganda din, sa mga maliit na eskwelahan, kung saan magkakilala naman sila, let's say 100 students pababa, ang ginagawa is yung mga barangay tanod naman ho ang magbibigay ng tulong. Sumoronda ho sila, nagbabantay ho sila dun sa mga entrada, kung pasukan at labasan ng mga estudyante, nandun po
Okay, pagdating naman po sa proteksyon ng ating mga guro, paano po naman nyo bibigyan sila ng kaukulang support? Well, kasama ho yun sa, we mag-focus ho tayo, especially dito after this incident sa Ateneo. Nakatutok ang school principals, ang mga school heads, at yung mga custodial staff, dun sa mga guro dahil baka walang repeat incidents, kumbaga. So definitely, nakafocus sila doon para hindi mangyari. Kasi although hindi pa confirmed, may mga haka-haka na ang tinatarget yung mga guro. Okay. Sabi naman ho ng ACT Teachers Party List, sana raw ay ma-review yung kasalukuyang batas sa child abuse o magkaroon daw ng batas na poprotekta sa mga guro, no? As you mentioned kanina, nandun na rin yan sa inyong pipeline. Pero ano ho ang magiging direksyon natin in terms of kung gaano kabilis po yung implementasyon ng mga ito? Well, yung implementasyon kasi namin, depende ho sa budget na binibigay ho sa amin taon-taon, Connie. So yung tulad ng sinabi kanina, yung sa Student Counselor Associate, alinsunod sa mental health in basic education law na kakapasa lang halos isang taon ang nakaraan, lahat ng eskwelahan dapat may isang Student Counselor Associate. Pero sa ngayon, ang ma-hire lang natin ay 10,000. So meron pa tayong over 30,000 schools left to go. So sabi ko nga, in the next 2 years, sana mapuno rin natin. Sorry, last na lamang po, sir, kasi syempre ang budget po ninyo, ang pinaka may malaki naman na nakatuon pagdating po naman sa education, di ba? Magkano pa ho ang kakailanganin kaya nating dadagdag para humatugunan itong mga pangangailangan natin very soon na mabigay ho sa mga estudyante? We will need several billion kasi salaries ho yan personal salaries yan. So yung isang position lang, ilang daang libo na ho yun to create dahil ang salary grade ng Student Counselor Associate is siguro nasa kalahating milyon na yun. So if you multiply that by 30,000, that's several billions of pesos. Okay. So alam ko, marami tayong hinaharap na pangangailangan. Kaya sabi ko kahit installment basis lang, hindi lahat. In the course of 1 year, maybe in the course of 3 or 5 years, mabigyan na natin lahat ng pangangailangan. Wala natin. Sir, maraming salamat po sa inyong binigay sa aming oras dito sa Balitang Hali. Maraming salamat, Connie at Rafi. Salamat ng marami. Yan po naman si Education Secretary Sunny Angara.